Sige. I-accept mo kung gusto. Iris Bacos, Baruman. Hello sir, pwede ra mag-blessing nga. Tanungin mo si si Reverend Father Darwin Gitgano about that kasi siya yung may alam. Ito. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Naman sir, radyo po. Ano po atin, sir? Ano po atin? Pagkilala ka muna, sir. Ano yung pangalan mo, reliyon, kung saan ka kabilang? Straight to the point! So, pero nandito ako sa Davao. Davao. Sige. Are you a member of the Seventh Adventist Church? Dati akong Katolik. No. Hindi ko sinabi sa'yo, dati ka bang Katolik? Are you a member of the Seventh Adventist Church? Pero ngayon, isa na akong 70th. So, saang parokya ka dati sa Simbahang Katolika? Ha? Saang parokya ka dati sa Simbahang Katolika ka pa? Doon lang sa Libuna, Bukidnon. Doon ako nagsisimba dati at saka... Anong pangalan sa patron nyo? Bata pa ako nun. Nakalimutan ko na. Nakalimutan mo na. Anong taon ka pala lumipat sa Seventh Adventist? Siguro mga 12 years old pala ako nun. Hindi ko na makatanda. Ay, sir, kahit 12 years old, sir, tandang-tanda pa yan, sir. May ano na yan, may tamang pag-iisip na yan. Kapag kasi sir, yung mga paandar kasi sa mga Seventh Adventist na ako, dating Katoliko ako, ngayon nag-Adventista na. Ngayon, ngayon kung nag-Adventista ka na? Okay lang naman sa amin na mag-i-adventist. Sa tingin mo ba madadala mo ako sa mga paandar mong style? Lalo yan, sir. Lumang style yan, sir. Straight to the point. Sabagay, sino ba namang hindi maniniwala? Hindi naman pinipilit kung maniwala sa hindi. Pero kung sabi namin na ang mga magulang ko nga, ngayon, 70 Adventist sila devoted. Yung nanay ko nga, mula sa pool, Catholic na siya. Pero ngayon, ito na, para nagbalik na siya sa pag-isimba. Nagbalik sa... Kasi nagsimba siya dati sa Catholic, pero hindi siya masyadong active. Kaya pala. So, yung mama at papa ko, dati silang Catholic. Na-convert na kami to Seventh Adventist, doon na rin ako. So, sa paano paraan kayo na-convert, sir? Mayroon bang pastor lumapit sa inyo? Or nag-attend ba kayo ng mga rally meeting nila? Yung mga Bible study lang, ganon? Dati kasi nakatira kami doon sa bukid. Yung papa ko, nag-ano ka ng niyog, yung tuba. So, mayroong mga tinatawag sa amin Seventh Adventist, may tinatawag sa yung layman, yung mga layman. So, pinangaralan kayo sa layman? Yun, nag-Bible study. So, mag-share nga ako dito po, ha? Okay lang? So, as a Catholic, sir, dati, di ba, Katoliko kayo. So, as a Catholic, kanino ba dapat sana tayo magtanong with regards about Catholic faith? Sa mga pastor ba o sa ating kaparian na siyang source ng Catholic faith? Dati kasi po, nung kabataan ko pa, hindi ako masyado talaga nag-ano. Hindi ako Yan yung mga mali natin, sir, kapag tayo Katoliko na hindi active sa simbahan. Kung saan tayo nagtanong doon kay pastor, doon sa mga lima na hindi naman sila ang source ng pananampalatayang Katolika. Wala naman siguro tao, sir, matinong pag-iisip na may karamdaman sa katawan at doon sa nagtanong sa shop. Diba? Dapat tong ka sa hospital kasi may karamdaman in terms about katawan, doktor yung expert. Wala naman siguro na ikaw ay may motor, na sira yung motor mo, ay pumunta ka sa hospital.
Hindi bali yun, yung mga kanong klaseng banat. Kaya nga, linlangin ka ng talaga ng mga Seventh Adventist na yan dahil gusto na kumuha ng mga membro eh. Pero sa palagay ko, hindi naman talaga ano yun. So, may plano yung Panginoon. Iba naman yung Yeah. plano ng tao. Hindi. Di ba? Oh. So, binigyan, nung matuto na akong nag-aral ng Biblia, so, I learned a lot of, naranasan ko na, ganito pala, yung kaaralan ng Biblia. Kasi nung nagsisimba pa lang ako ng relihiyon, hindi naman ako hindi ako nagbabasa ng Bible. Ngayon lang, nakita ko dito sa 7 Adventist na kapag magbasa ka ng Bible, ay nakikita mo yung totoo talaga. Nakikita mo yung Totoo. yung hulugan talaga, ano ba talaga yung pananampalataya. Kasi wala kang aral ng Biblia, hindi mo talaga alam yung naniniwala ka lang sa sinasabi na nag-preach sa'yo, hindi rin sapat yun. Diba? Hindi sapat yun. Kailangan mo rin basa ng Bible para malaman mo rin yung katotohanan kasi the Bible, lahat ng matutunan mo sa Bible, lahat ng mga babasahin, kung ano man, Ellen White ba yan? Sa tingin nyo, Ellen White yung pinapalaki namin? Hindi. We are lifted by the Bible, not the writings of Ellen White. So, kahit yung Biblia, sir. mga Bible lang kami. Yung Bible lang talaga sa kami. Biblia, sir. Hindi kami, Batay sa Biblia, sir, sino bang binigyan ng karapatan upang mangaral? In short, sino bang binigyan ng authority para mangaral ng Ebanghelyo? Batay sa Biblia. lahat naman tayo binigyan ng karapatan para mag-aral ng Bible. Ano lang tayo Hindi tinatawag na natin, sir. Hindi mo mababasa sa Biblia, sir, na lahat tayo mayroong authorization na mangaral. Yeah? Walang binanggit direkta sa Biblia na all people have authorized to preach the gospel. Walang direkta sinabi. Oh, di ba? Walang direkta sinabi. Kaya dapat sana, sir, tinanong mo yung 5 na nag-study sa'yo. Sino bang nagbigay authority sa'yo na mangaral ka ng Ebanghelyo? Ganun sana. Pero paano natin ma-preach yung gospel? Di ba sabi niya, go. Saan nga bang verse yan? Yung spread the gospel. Paano natin ma-spread yung gospel kung pastor lamang, kung pare lamang? Paano ma-spread yan? Paano yung pagdating? Ganito yan, sir. Di ba di ganito, sir, di ba? Nag-study ka ng Biblia. Ano ang sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo? Yeah. Sabi malinaw sa St. Mark chapter 15, 16 verse 15. Basahin ko muna, sira. Ikaw ba komportable sa Bisaya, sir, o Tagalog? Kasi kapag komportable ka, magbisaya ko, sir. Hindi ako kausapin mo ng Muslim na tausog. Assalamualaikum warahmatullahi Wala. Sir, hindi ko na yan, sir. Wala ko naintindihan yun sa mga tausog Muslim, sir. Bisaya, sige, okay lang Bisaya. Sige. O gusto mo sa Bisaya, ito. Tagalog okay lang. Tagalog. Sige, bakay nahirapan ka, ano? Ito sabi, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sino inutusan ni Kristo dito, sir? Okay. Saan nga ba makikita yan? May Biblia ako dito eh. St. Mark chapter 16 verse 15. Dad. Okay. Sino nga ba? Isa man, kinsa ka nung buwang Doon sa sir, doon sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. Ulitin ko, basahin na. Ito. At sinabi ni Jesus sa kanila,
humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sino ba sinabihan at inutusan ni Kristo dito, sir? Okay, ito. Ugya miingon. Ito yung version namin. Ugya miingon kanila. Panglakaw kamo, titibuok kalibutan, ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ako para yun ang research, ang muto og pabautismo maluwas apan ang dili mo tuo nga hukman sa silot. Karon napoy pangutana ani. No. Sagutin mo muna yan, sir. Yung St. Mark chapter 16 verse 15, sinong inutusan nun? Wala namang nakaano dito. Ito yung mga napulog usa. So ito yung mga napulog usa. Oh. So, yung mga apostol, yung mga disciple. Ang tanong ko sa iyo, sir, yung mga disciple ni Kristo, sir, na inutusan, pare ba yan o pastor? Straight to the point. Wala namang nasabi ito na pastor siya or ano dito. Pare. Wala rin pare. Oh. Sige, para magkaalaman tayo, sir, ha? Si Kristo, sangayon ka ba na siya'y pinakapunong pare, high priest of all priest? Oo naman. Good. So pag ikaw po'y pangulong pare, halimbawa, ito si Kristo pangulong pare, yung kanyang mga tagasunod, ano tawag? Pare din o pastor? Yung tagasunod niya. Disciple lang, di ba? No. Ito ha. Analohiya para maintindihan mo ng gusto. Kapag ikaw ay general ng sundalo, anong tawag sa iyong mga tauhan, tagasunod mo? Sundalo o tanod? Sundalo yan. Good. Si Kristo, pinakapunong pare, high priest, normal lang, kanyang mga tagasunod, ang kanyang alagad, pare. Tama, mali? Hindi talaga kaya. Walang sinabing pare, walang sinabing pastor. Si San Pablo, pare, tanggap mo ba yan? Hindi ko tanggap yan. Hindi siya pare. Walang sinabing pare. Sige, babasahin natin Biblia. Wala daw sinabing pare si San Pablo. Itong The New Testament Pinoy version. Sige. Basahin natin to. Sinabi mismo ni ni San Pablo. Yan Romans chapter 15 verse 16. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Taglis po ito. Ginagawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na opiring ng mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Priest ang binanggit si San Pablo, pare. Ngayon, at tanong ko, sagutin mo, may pare ba kayo? Pastor sa Hindi kayo ang wala palang karapatan ng pastor mag-aral yun dahil pare ang inutosan in the first place. Pare ba? Yung katanungan mo kanina, pare ba yung disciple ni Jesus Christ? Kasi si Yung binasa Jesus mo Christ kanina, is pinakapunong pare si Jesus Christ, di ba? Sangayon ka. Hebrew 3:1, pinakapulong pare. Normal na yung mga alagad niya ay pare rin. Kaya nagbigay ako ng analohiya sa iyo para lalong maintindihan natin. Kapag ikaw ay general ng sundalo, ang tagasunod mo, ang matauhan mo, sundalo din, hindi tanod, hindi pulis. So si Kristo, pangulong pare, normal, yung kanya mga alagad, pare din. At pinatunayan niya ni San Pablo, Roma 15:16. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, may pare ba kayo? Hindi naman
pare yun sa amin, pastor. Ngayon, ang inutosan sa Biblia, pare, na ang mga alagad ni Kristo. Pastor, sino kaya nabigay ng authority nun? Straight to the point. Loading pa rin. Lapit yan. Oh, loading. Sir, pagsabi ka lang pag di mo kaya, sir. Pagtanong ka na Wala akong lang, reference. ako na lang sasagot sa tanong mo kasi kapag ako magtanong, parang loading ka always. Yan po. Oh, Pasensya na ha, pero palagay ko, yung pag-interpret mo ng kasabihan na nasa Bible is, nandyan nga, pare, oh, na may karapatan. Pero, oh. ang ano ko lang talaga is, kahit sino, kahit ano ka pa, hindi naman maaabot ng pare yung kamusliman, di ba? Oh. Paano ka mag-preach ng gospel sa buong mundo? kung Ito, mismong ito, sir. lugar na yan, Di ba? yan, Ito, ganito. Nakuha ko yung punto mo. Ganito yan, sir. eh, Yung pare na binanggit sa Biblia sa kapanahon na ni Kristo, yung kanyang alagad, 12 sana. Nagiging 11 na lang, 11. Dahil namamatay to si Judas, nagbigti. Ang pumalit, alam mo ba kung sino pumalit kay Judas? Alam mo ba yun, sir? Hindi rin. Si Saint Matias. Sige. Si Saint Matias. Now, nagiging 12 ulit. Hindi naman, yung mga apostolis nga, di ba, nagbigay si Kristo instruction sa St. Mark chapter 16 verse 15 na imbes sa buong mundo, hindi nila naabot ang buong mundo. Di the Philippines, hindi nga nakaabot ang mga apostolis dito sa Pilipinas. So, sino na yung nagpatuloy noong namatay na yung mga apostolis? Yung mga pare na tagasunod ng mga apostol. That's why the Catholic Church until now have many priests and missionary na mga pare kung saan sila umabot. At ginawa nilang Kristiyano ang mga bansa na wala pang kinikilalang Kristo. Ganyan ang dapat. Hindi yung kay pastor ka sumasangguni na wala namang authorization. Wala, kawawang kaluluwa. Straight to the point. wala, hindi sa kahit kami may makikita naman kami sa Sir, balikan. ganito sir. Halimbawa sir, tayo'y namamatay na sir. Halimbawa lang ito ha. Tayo'y namamatay na. Pag akyat natin doon sa langit sir, kung baga, bigyan tayo ng Panginoon na makaakyat sa langit. Kasi nawa yung Panginoon eh. Pawain yung Panginoon talaga sir. Ano bang nandun sa langit? Kaharian ng pare ba o kaharian ng pastor? Direct to the point. Walang kaharian ng pastor, hindi yan kahit. Ang kaharian na sinasabi mo kasi, yung Panginoon, yung priest, diba? Kawawa, sir. Kawawa talaga pag ikaw ay pastor na umakyat ka sa langit, itaboy ka ng Panginoon, hoy. Hindi kaharian ng pastor dito, kaharian ng pare ito. Ayan o, pahayag 5:10. Magbasa tayo. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare na itinatalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila ay maghahari sa lupa. Pare, hindi po pastor. Diba? Loading pa rin. Ganun na. So, Nagtataka ka ba sa mga verses na binasa ko? hindi kasi Gapo eh. Ganito, Adrian. Lahat Sir, naman meron akong nabasa sa Biblia, oh. Sir, meron akong nabasa sa Biblia. Panoorin mo, sir. Makinig ka. Ito Biblia na itong may sabi. Oh, King James Version. Jeremias 10:21. Basahin ko ito. Sinabi ni Propeta Jeremias, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan
at hindi sumasangguni sa Panginoon. Kaya hindi sila nagsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Sino ba yung nangalat na kawan? Di ba yung mga liman kung saan saan umabot sa buong barangay, parang konsihal na gumagapang na. At ito pa yung sinabi ni Propeta Isaiah, sir, 56 o 11:56, kung hindi ako nagkakalimot, correct me if I'm wrong. O, babasahin ko muna ito. O, 56:11, o, ito, 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila ay kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nagkakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan, mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kanila ay pakinabang. Di ba? Nabanggit mo kanina sa akin na ikaw po'y dating Katoliko, imbes na sa tamang simbahan ka, ikaw ay nagsisiliko. Iyon ang nangyari sa iyo, nag-adventista ka na. Paano mo naman makikita yung kaliwanagan? Di ba? Oh. Lalo na kung Ito pa sinabi ni Juan, sir. Ito pa sinabi ni Propeta Zacarias 11:15. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Ay, wawa. Sir, ano na naman to, sir? Kahit mga pare, di ba? Kahit mga pare, di ba? Mayroon din kamalian dyan na may gita sa Bible. Hindi naman namin tinatanggi, sir. Sir, hindi namin tinatanggi na. Yung talagang, meron naman gumawa ng kasama. Kasi, sir, ganito yun, sir, ha? Hindi ibig sabihin na pumili si Kristo ng 12 apostol niya ay walang maghuhudas. Mismo, 12 pa, may naghudas na isa. Ano pa kaya't ngayon na 1.36 billion, marami na. So, base din sa mga binasa ko about sa mga pastor, so tanggap mo rin na yung mga pare may kamalian din. So, wag mong ipaano sa akin ito, good. Nakuha ko yung punto mo. Ang banggit doon sa Biblia, ito ang banggit sa Biblia, kawawa pala yung mga pastor na binanggit sa Biblia. Una, mga tampalasan, pangalawa, ito di ba binanggit ko? At yung sabi mo, ang mga kaparian ninyo, di ba nagkamali rin? Walang problema kung ang aming mga kaparian nagkamali, dahil ang sabi po ni Malakias Kapitulo 3, versikulo 3 ay ganito yung banggit niya. O ito, basa. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisay niya ang mga anak ng lalaki ni Levi katulad niyo at pilak, at ang pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ng kanilang handog kay Yahweh. Tignan natin to sa Visayan translation para alam din ng mga kapatid natin na Bisaya. Tignan natin. Bisaya, magandang balita, Biblia. No, 3-3. Sa 3-3. Muanhis siya sa paghukom sama sa pagputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa platag bulawan. Ang pari, mayroon tayong mababasa na kapag sila'y nagkasala, lilinisin ng Diyos. Pastor, wala tayong mababasa. Ani ba, sir? Ani hatagi ko og sita sa Biblia, nga human makasala ang pastor, gihinluan sa Dios. Naaman jud ko'y nabasa sa Biblia, Malatias 3:3, nga ang paring nakasala gihinluan sa Dios. Asa man sa Biblia, sir, nga ang pastor makasala hinluan sa Ginoo? Sige. Sa tulong ko talaga po, daan di ka teksto nga. Naabang kay bersikulo sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga human makasala ang pastor, hinluan sa Ginoo, sama sa pagputi sa bulawan. Kaya ako'y nabasa
nabasa nga human magkasala ang pari gihinduan sa Ginoo. Ikaw asa may imong sitas? Actually, Brad po, dili lang pare, dili lang pastor ang hiluan niya sa giyang pag-ani. Isa yung hiluan. No. Ganito sir. Anong verse sa Biblia? No, hindi ko naman sinabi na hindi pari lang. Wala tayong tutol yan. Wala tayong tutol. Na lahat lilinisin kapag ikaw po nananampalataya sa Panginoon. Ang tanong ko kasi sir, di ba kanina nag-isip tayo, sino ba nagbigay authorization ng mga pastor na mangaral? Ikit isa, wala tayong mababasa. Sa New Testament, pare pala. So, diyan pa lang, booking ka na. So, Let me clear sa Brad po actually, I'm not 70 defender or ano pa man diha. I'm only sharing lang tayo, sharing. Hindi kita pipilitin ng ipit-ipit, sharing lang. Hindi mo debate. So, ako lang diyan kung gusto gid ka og mga explanation about that, na ako'y ipakuhan sa imo. Kana sa maka mag-live ugma, kay na ako'y naagi mo siya matubag. Actually, sige. Salamat kayo. Sir, ako lang pangutana, sir. Sige, dilan ka nag-call, isod-isodon kay I know your limitation. I know your limitation, sir. Ganito yan, sir. Nani, sir. I know your limitation kay debatihon ti ka direk utokon ti kang tinuod. I'm sure nga di mo juga kagwanta. Loading na magali ka suban akong pangutana. Straight to the point. I know your limitation. Inani na lang, sir. Ang advice na ko sa imo, sir, pray. Pagampo. Ana lang, sir, kasayon. Para mahuman ta ani. Kuan bitaw si Atty. Bimbim sa banal. Ampo. Convert pag Katolikom dugay. Ako ipatanaw dire siguro ugma sa gabi mo siguro ka mag-live pod. Mag-chat lang ko nimo. Ugma sa buntag mag-live gyapon ko. Ugma sa buntag pero Bisaya, sir. Hindi Tagalog. Ano lang kay ugma simba sa mi. Sige, simbas mga Hudyo. Dito ta respeto. Samua, sir. Samua kasi, sir. Sa amin kasi, sir, pag araw ng Sabado, hindi ba araw ng simba? Araw yan sa Huran, sir. Kahit anong sabihin mo, pero nandiyan yan sa Bible na remember the Sabbath day to keep it. Hindi na lang ako makipagtalo sa iyo, sir, dahil I know your limitation talaga, sir. Mahirap na makipagtalo sa mga tao, sir, na kulang ang kalaman. At saka, sir, magsuot ka ng tsinina, ha? Bawal po ang nakahubad, sir. Talaga, sir. We have to respect talaga, sir, kasi live natin to, sir. Ha? Bawal yung nakahubad, sir. May nagreklamo na sa akin, sir. Magano ka, magtsinina ka, sir. Kasi ako, sir, kahit maliwalas tong loob ko, sir, walang aircon. Nag-double pa ako, sir, pag chinina ka, sa susunod na pumasok ka. Hindi ko pala nakita kasi nakapokus ako sa ano. Alam ko yung kanang question mo, lahat na lang niya. About sige. Imong gibasa, imong gibasa nga, yukbuan si Mary ka. Ano ito siya version niya ka? Latina Vulgata. Kamyuha to nga Bible. Ha? Kamyuha to nga Bible nga version. Amo ato pero gigamit to sa Sabadista. O ba? Wala mo okay kapag kaya pa rin ako. Muna, sir, kung ako sa iyo, sir, bumalik ka na lang sa pananampalatayang Katoliko, sir. Dahil wala talagang tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang simbahang Katolika lang. Nakakit ka siguro sa mga Sabadista dahil pinuntahan ka ng liman doon sa inyo, nangaral sa inyo, may kaakibat pang isnak at sa kapira. Diba? Dati yan. Mabaw naman yun ka, anay mong makan. Pero actually, wala. Anong mabaw? Experience ko yan dito sa aming barangay. May katikista pa nga sa amin dito na nadala talaga sa kanilang seminar. Nag-attend. Sabi pa ng isang pastor. Sige,
Tingan magako nimo, nya nga loading magagpangutanon. Hindi ako. Hmm. Guys, Sige, dito, ah. guys. Sige sir. Kaya sinabi ko na sa'yo, sir, I know your limitation na lang. Kung wala kang damit dyan, sir, wag mo na lang ipakita yung mukha mo kasi nakakalaswa tingnan, sir. Wala kang damit, wala kang tsinina. Oh, ha? Kita, wait. Ulo wala na yung pinakabita. Oh, yan na. Kaya para baka maliwala sa inyo, walang hangin. Kaya nagubad ka na lang. So bawal dito sa ating programa sa susunod wag kang kasi may nagreklamo talaga sa atin, sir. Yung mga kuha natin, may nakahubad bawal.